Good morning mga palangga. Ah, ngayon mga palangga ay maghugas ng ulam natin. Ayan yun na lang yung mukha ko ng palangga na parang mukhang haggard. Ngayon time na si palangga, medyo matagal-tagal na na hindi ako nag-vlog. Wala akong in-upload na kasi medyo nagkasakit ang lola husband niya. Medyo karoon ng fever, nilagnat na nakarang araw. Kaya ngayon lang ako naka good morning sa inyo. Ngayon lang naka good morning. Kamusta ka mo? Bigla ang lagnat mga palangga. Hindi ko in-expect na lagnatin ako kahit wala naman akong sakit. Malakas ka sa araw, tapos pagkagabi matulog ka, nagkaroon ka ng lagnat, ng mataas na lagnat palangga. Pagluto ako na palangga ng ulam, lagyan ko ng ito palangga. Magsigang ako palangga. Pero ako palangga magsigang ko, lagyan ko lang ganito. Tapos okra lang. Tapos ito lang. Tapos talong. Talong lang yan. Kasi pag naglagay pa kami ng dahon-dahon, hindi naman nila kakainin. Ayaw ko munang kumain ng dahon-dahon ng palangga. Story time na tayo palangga. Nung mga nakaraang linggo pa lang, itong linggo pa lang ba, nagkaroon ako ng okay ako palang daw, wala akong problema. Yung problema ko lang naman, nangihilo ako. Kasi siguro dun sa menopausal ko, saka laging low blood pa ako, mababa dugo ko. At dun siguro ako nangihilo. Saka yung kailangan ko na rin magpalit ng salamin ba sa mata. Saka yung nandyan din palangga na ngayon ko lang naman ito nararamdaman nung nagkaroon na, nung palangga, nung minupos na, gano'n. Yung hirap ka sa pagtulog, gano'n. Tapos, yung hirapan ka na ba sa pagtulog? Nakatulog ka, 1 oras, 2 oras, 3 oras, na gano'n. Tapos pagkagising mo, hirap ka na bumalik sa tulog. Tapos basta parang hindi kumpleto palangga yung tulog mo ng 8 hours, ganyan. Tapos palangga, ngayon ko lang naranasan yung ganun palangga, yung nahihilo ka, ganun. Hindi nawawala. Yan talagang kalaban ko sa ngayon. Lagi ka nahihilo. Tapos, okay naman blood pressure ko lang ga. 100/70. 100/60. Mga ganun-ganun lang palangga. Tapos, nung time na yun palangga na nag-emergency ako palangga. Emergency ako. Tapos mga palangga, nung ang araw na yun, nung Martes ata yun, Teka lang palangga concentrate tayo dito sa pagbabalat. Nung Martes palangga, nung mga nakarang buwan pa yung palangga, nararamdaman ko kasi palangga, masakit ba likod ko palangga? Masakit yung likod ko, tapos yung minsan nararamdaman ko yung parang sumasakit yung dito ko. Pero hindi siya connect sa hinga ko. Ngayon, sabi ko, gusto ko lang ipahilot yung likod ko lang, kasi likod ko lang naman yung masakit yung mga braso ko, yung mga paa ko, wala man palangga. Ganun. Gusto ko lang medyo ipa-massage ko lang ng konti yung likod ko. Ganun.
Kasi baka lamig. Kasi pawisin ako palangga. Pag pinawis ako palangga, grabe yung pawis sa likod ko palangga. Talagang maramdaman mo na tumatagaktak na. Parang maganyan talaga yung pawis mo doon pa ibaba ba. Kaya yun ang pinahilot ko lang kay ate. Si ate, dyan nakatira yun sa court. O, kapitbahay lang namin dyan sa court. Tsaka, ano na yan palangga eh. Parang pangatlong hilot yan na yan sa akin eh. Tapos, siyempre, pumunta ako doon. Kaya yun ang ipahilot ko. Tapos, sabi nga niya, ang dami daw lamig ng likod ko. Kasi minsan, yung dito palangga, yung ribs ko dito, mga palangga, makakapa ko pag ginataas ko yung kamay kong ganun. Pag ginaganyan ko palangga, masasalat mo yung maliliit lang siya na mga bilog-bilog na lamig talaga palangga. Kaya sabi ko, gusto ko, yung mapisa ba? Kasi yan ata yung sumasakit ba? Yung pinahilot ko rin yung palangga. Pero yung hilot niya palangga, hindi naman hilot na todo pisil, hindi man siya ganyan. Tapos ang nangyari mga palangga, wait lang palangga. Tapos palangga, tinanong ko lang naman yung si ate na kung marunong siya ba magtingin ba sa yung kabuhi ba? Sa Bisaya, kabuhi. Sa Ilonggo, yung ano ba tawag nito sa Ilonggo? Salita na Ilonggo, hindi na alam. Yung, basta palangga, ganun, kabuhi ba palangga sa Bisaya? Bayo-bayo sa Ilonggo palangga, bayo-bayo. Ngayon palangga, sabi niya, oo, marunong. Tapos, sabi niya, bakit? Sabi ko, wala, sabi ko, tingnan mo mga ate, ginanyan ko siya. Tingnan mo nga ate, ang ako niya, bayo-bayo, balahaw At tanong niya balahaw, kung ara lang sa pisto, Tapos, hindi lang paghiluta, blambal ko. Tapos, hambal niya, wala daw kuno ako tiwala. Ay, sabi ko, blambal niya, wala daw kuno tiwala. Kaya gusto niya hiluto na akong tiyan. Tapos sabi ko, hindi lang paghiluta, kay hindi ko magpailot sa tiyan. Itanawon mo lang ba, ganyanin niyo lang ba dito sa sikmura ko kung nandyan ba yung kabuhi ba. Tapos dito sa puso, kasi di ba kunit yan diyan. Ang gusto niya, hilutin. Parang wala daw ako tiwala sa kanya, ganyan, sabi niya. Sabi ko, pupunta kaya ako dito magpailot kung wala ako tiwala sa'yo. Yung amo ko na sa Blatlanggaaw. Inunahan niya na ako ng ganun, pero wala naman yung sa isip ko na walang tiwala, wala kaya nga akong pailot sa kanya Hindi sabihin na, kaya nga ako nagpailot kasi siyempre may tiwala. Pero hinilot niya talaga yung palangga, yung tiyan ko. Kasi pagkapa daw niya, parang wala daw dito yung kabuhi ko. Pero hindi niya hinilot na tudong hilot, yung parang ganyan lang niya, ganyan lang palangga ang ganyan niya. Tapos ganyan lang niya, ganyan. Tapos yung dito sa baba palangga, yung parang tinaas niya lang ng ganon, ganyan. Tapos, tapos na yung palangga. Pagka gabi palangga, mga alas 9 ng gabi, yung parang iba nararamdaman ko. Tapos, palangga, nakahiga na kami. Kasi, siyempre, matutulog na ganun. Pagdating ng nakatulog ako palangga isang oras, nagising ako palangga na giniginaw ako. Talagang nararamdaman ko. Nanghangatog talaga ako palangga. Hindi mawala yung hatog ko. Talagang maganyan ako kahit na 3 doble na yung damit ko. Tapos may jacket pa ako. Tapos may pajama pa ako. May medyas pa ako palangga. May kumot pa ako. Yung kumot ko palangga, yung talagang yung pag ikumot mo yun, hindi ka makaramdam talaga ng lamig o hangin ba sa loob palangga. Talagang ganun pa rin palangga, giniginaw ako. Tapos kahit na dumikit, sabi ko sa apo ko, dumikit ka nga dito sa akin, kasi para ba mainitan, yung parang mayroong mainit ba na doon sa likod ko. Dumikit din yung apo ko sa akin. Ganun pa rin palangga. Pa rin ako. Giniginaw pa rin ako palangga. Tapos bandang alas 11, iba na palangga. Na may halo na siyang lagnat palangga. Doon ako natakot palangga. Kasi automatic palangga yung lagnat ko. 39 agad palangga. 39.5 palangga ang lagnat ko. Nakakatakot palangga kasi magpo-40 na yan palangga. Almost 40 na yan palangga Tapos sabi ko sa anak ko,
Si Kuya GR, tinawagan ko. Sabi ko, Kuya, baba ka muna dito. Sabi ko, dalhin mo muna ako sa ospital. Wait lang lang ba? Emosyonal lang ako parang kasi bigla lang pasensyahan nyo lang lang wait lang lang kasi yun ganun palang gaba na sabi bumabagad yung anak ko kasi yung anak ko pagod yun, nag-angkas yun eh. Tapos sabi nagtrabaho ba siya, angkas lang ga. Tapos sabi ko, nak, dalhin mo muna ako sa ospital kasi may motor siya eh. Kasi naghanap kami ng, yung isang anak ko si JL, galing din sa work, sabi niya walang nakapila na tricycle. Sabi ko, tumawag kayo ng tricycle kasi nung mataas yung lagnat ko lang ga, almost 40 na siya. Almost 40, pa lang ga na tumas din ang dugo ko. Tapos parang tumas din ba yung blood ko. Kasi nag-BP ako lang ga. Tapos sabi ko, tawag kayo tricycle. Sabi ng anak kong lalaki na nag-work doon sa sabi niya walang tricycle na kapila doon. Tapos sabi ko, hiram ka na lang kay Day Maricel ng tawag nito, i-trike. Sabi ko, mag-i-trike tayo. Tapos nung tumawag doon si Inday sa kay Day Maricel, walang i-trike kasi hiniram din yung i-trike niya. Tapos kasi siyempre tatlo kami. Kailangan kasi kasama si JL. Dalawa sila ni Kuya ang sasama sa akin. Tapos ang sabi na lang ni JL, mag-book na lang siya ng move it. Tapos magdata kami ni Kuya, ganun. Tapos yun na lang ang ginawa. Tapos palangga, wait lang palangga. Tapos palangga, sabi ko, dalhin nyo na ako kasi baka mamaya umabot pa ng tumaas pa yung ko, yung lagnat ko. Baka madiliryo ako, ganun. Sorry lang ga. Siyempre lang ga, natakot ako kasi siyempre, sa simpleng hilot lang, tapos ganun nangyari sa'yo. Tapos, pa lang ga, yung sumakit agad pa lang yung katawan ko. Talagang sumakit ang katawan ko. Kung saan lang siya naghilot, doon lang talaga palangga ang sakit ng katawan ko. Sumakit yung dito ko, kunik dito ko palangga. Dito ko palangga, hindi yan naman yan hinilot. Tapos, ang dito ko palangga, dito, sumakit talaga yan palangga. Pati yung dito ko, dito, sumakit yan palangga. Tapos, pagdating ka sa hospital, buti doon palangga, kay maganda ba yung ospital yung Makatao, yung bagong ospital, yung San Lorenzo. Mababait yung mga doktor doon. Tapos asikaso ka kaagad. Ano nangyari, ganyan. Tapos nung nagtanong kami kung saan ang emergency, kasi bago kasi ngayon ang San Lorenzo. Talagang pati guard, ganda ugaga ka, kasi emergency nga. Tapos nahihilo na ako, mataas lagnat ko. Tapos sakit ang katawan ko. Tapos yung tainga ko palangga, parang tumutunog siya ba, parang uugong, ganun. Kaya hindi na ako talaga palangga nagpa-umaga sa bahay. Talagang nagpa-emergency na talaga ako kasi mas mahirap kasi abutin pa sa umaga. Tapos yun palangga, pag dating namin palangga, ganun, ako agad, kinuhaan ako ng dugo, pinaihi ako, in-x-ray ako. Tapos, kung tinatanong ako kung ano naramdaman ko, nangyari sa akin, ganyan. Pero hindi ko sinabi palangga na hinilot ako. Tapos, yung palangga, natakot ako nung time na yun kasi para ka nang mamatay talaga palangga kasi sa sobrang sakit ng likod mo, tapos kunik dito mo, yung hinga mo, parang dito na lang kasi kunik na sa hinga mo palangga. Sige, ayan na. Kunik na siya sa hinga mo palangga. Kaya yung hinga ko parang
ganyan na lang, parang hindi ako humuhugot ng malalim na hinga kasi connect na siya dito sa dibdib ko, masakit na mas sumasakit ang dibdib ko. Hindi sumasakit yung dibdib ko ng dito banda sa heart. Yung dito banda palangga, pag humihinga ka, so parang sumasabay ang sakit na ano talaga siya palangga ba. Tapos di ganun. Sabi ko, umiiyak ako doon kahit may mga nurse umiiyak ako kasi 'di ba? Sa simpleng hilot mo lang para mawala yung sakit ng likod mo, na-connect din dito sa dibdib mo. Tapos ganun nangyari sa'yo, nag-emergency ka, tapos hindi ko pa alam kung maging okay ka nung time na yan. Tapos ang ginawa ko palangga, hanggang habang dumating ako doon palangga, simulan dumating ako palangga. Sige lang ako dasal ng dasal talaga palangga. Dasalan talaga ako palangga. Sabi ko, samahan mo lang ako dito, Lord. Huwag mo ako pabayaan. Huwakan mo ako, huwag mo akong bitawan. Ganyan talaga ako palangga. Sabi ko sa Panginoon, sa kay Mama Mary na nasamahan niyo ako, Panginoon. Huwag niyo akong bitawan, Panginoon. Hawakan niyo po ako, Panginoon. Kasi si Lord God tsaka si Mama Mary ang lagi talagang tinatawag, Panginoon. Saka doon talaga hanggang pinainom nila ako ng gamot, tapos kiswiro nila ako, tapos nakapahinga-hinga na ako ng konti, dasal na naman ako kasi siyempre ang Diyos lang talaga ang nakakaalam talaga na at magbigay sa'yo ng lakas. Sabi ko kay Lord, bigyan mo po ako ng lakas, Panginoon, para itong nararamdaman ko ay malabanan ko kasi hindi na ako nakakilos ng ganyan, kasi masakit na yung dito ko. At tapos ang hinga mo parang hanggang liig na lang kasi di ka makahinga ng malalim kasi nga sumasabay ang sakit. Tapos puro dasal na lang ako palangga, puro dasal ako, pero maraming salamat sa Panginoon kasi hindi naman talaga niya ako binitawan palangga. Ramdam ko yun palangga kasi nandun talaga ang presensya ng Panginoon sa akin kasi mga bandang madaling araw ng mga palangga. Parang medyo okay na yung ko, pakiramdam ko. Yung dito ko parang nawala ang sakit. Tapos yung dito na lang sa kabila ay medyo masakit-sakit pa. Tapos nawala yung hilo ko, ganun. Tapos yun palangga, hindi ko naman sinasabi na kasalanan ni ate. Ewan ko bakit nabanggitin ni ate na wala ako tiwala sa kanya. Pupunta kaya ako doon sa kanya magpahilot kung wala ako tiwala sa kanya? Diba hindi ka naman pupunta sa manghilot kung wala kang tiwala, di ba? Ang ayaw ko lang kasi dapat sana yung hindi niya hinilot yung tiyan ko. Nagtanong lang naman ako kung marunong siya doon sa kabuhi ba? Yung tawag yan, basta yung bang tawag yan sa Ilonggo? Yung ganun palangga ba? Kaya ngayon palangga, naisip ko palangga na kahit masakit na yung katawan ko, hindi na ako magpahilot palangga kasi parang parang mapahamak pa yung sarili mo pag ganun. Kasi wala ka namang sakit, tapos bigla ka magkasakit. Tapos ngayon, nung time na yun palangga, wala akong ubo, wala akong sipon, wala akong Nung time na yun na nagpahilot ako, tapos tapos palangga lumabas, inubo ako, tapos sinipon, tapos pa palangga, yung plema ko palangga, buti nga palangga na lumabas din yung plema ko na parang feeling ko, parang nagdura na ako ng dugo palangga. Kasi ang plema ko palangga, sobrang dilaw na parang mapula-pula. Parang ma-orange, hindi ko alam palangga, mapula-pula o ma-orange, ganun. Buong araw yung palangga na paglabas na namin sa ospital palangga na nandito na ako sa bahay. Doon ako inubo ng inubo. Tapos, nung pag inuubo ko, yun may lumalabas sa akin na ganun mga palangga.
Tapos, yung, wait lang palangga, titingnan ko yung paksiw ko. Baka wala na sabaw. Doon na palangga ba na, doon na palangga na, sabi ko nga kay, ni Papa na, Upa, ano to pa? Sabi ko ganun. Siyempre, di ba palangga, mahirap din yung magdura ka ng dugo, no? Eh, siyempre, ayaw ko rin naman isipin na kasi kakalaboratory ko lang palangga. Nagpalaboratory ako sa, ko. Normal palangga, wala naman talaga, wala ako palangga sakit, normal lahat palangga. Kahit nga nung itong nag-emergency ako na nilaboratory nila ako, normal din palangga ang kinalabasan. Sa ihi palangga, parang tubig lang na galing gripo, sobrang linaw ng ihi ko eh. Kasi mahilig kasi talaga ako minom ng tubig. Tapos, ang ko lang palangga, yung potassium ko lang palangga, bumaba. Pero hindi yan kunik doon sa naramdaman ko palangga. Yun, ganun. Tapos, sabi ko, bakit bumaba yung potassium ko? Ka-laboratory ko lang 2 weeks. Tapos, okay naman yung potassium ko. Sabi yung ganun doon ng doktor na, nung 2 weeks daw yun na, tiningnan yung laboratory ko, baka okay pa yung potassium ko, ngayon bumaba. Kasi simple dun sa nararamdaman ko, biswiro nila ako palangga eh. Tapos ayun na palangga, kaya minsan naisip ko palangga na sabi ko, hindi na ako magpahilot. Kasi magpapahilot ka para mawala yung sakit sa katawan mo, yung magpamassage ka lang ng konti, tapos ganun ang mangyayari. Para kang parang, ewan ko ba, bakit hindi ko rin lubos maisip bakit nasabi ni ate na walang tiwala. Sinabi niya sa akin na wala daw akong tiwala sa kanya. Ano yung nasabi na walang tiwala eh? Nandun niya kaming dalawa ni Inday para magpahilot sa kanya, tapos walang tiwala. Parang, ewan. Ayaw ko lang mag-isip kasi palangga ng masama ba tungkol sa kanya. Kasi, bakit niya nasabi na walang tiwala? Nung time na yun palangga na nangyari sa akin, tinatawag ko yan, nung nandito na ako sa bahay, umuwi na ako galing ospital palangga. Tinatawag ko yan dun sa asawa ko, kay Arthur, sabi ko, tawagin mo si ate, sabi mo punta siya dito. Tapos nung pumunta siya dito, sinabihan ko siya, ate, bakit gano'n? Nagpahilot lang ako sa'yo, bakit na emergency ako? Tapos ganoon pa rin yung sinasabi niya na walang tiwala. Bakit walang tiwala? Te, ginanyan ko siya. Bakit wala akong tiwala sa'yo? Te, hindi ako pupunta din magpilit sa'yo. Te, kung wala akong tiwala sa'yo. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi ko, ang ayaw ko lang talaga sana ipahilot sa'yo, yung tiyan ko. Kasi, tinanong lang naman kita kung marunong ka magtingin sa yung magpataas ng kabuhi ba? Magpaayos ba ng kabuhi? Anong tawag ito? Basta mga ganun ba palangga? Bayo-bayo. Ganun. Ayaw ko kasi ipahilot sa kanya nung time na yung palangga. Kaya doon siya nagsabi na wala daw akong tiwala sa kanya. Hindi ko nga ipapahilot yun eh. Tapos sabi niya kagad walang tiwala sa kanya. Ewan ko palangga, ayaw ko lang mag-isip ng masama palangga. Pero hindi na ako magpapahilot palangga. Hindi na ako magpapahilot. Siguro, palangga, hindi ko lang alam palangga kung magpapahilot. Siguro magpapahilot ako pero baka sa iba. Hindi na sa kanya palangga. Kasi parang pag nagsalita sa nang hindi maganda sa'yo palangga, parang hindi maganda rin ang mangyayari sa'yo. Hindi ako basta palangga, ganun, ayaw ko naman palangga ba. Basta, siguro baka sa iba, kung na lang. Nagpatawas pa nga ako dun kay Inday sa kanya eh. Kasi si Inday may pantal-pantal ang binti. Nagpatawas ako. Kung kay Inday yung mga pantal-pantal palangga, wala. Diba? Ako lang talaga, bukod tanging sinabihan niya na wala akong tiwala. Huwag ka magsabi sa pasyente mo na wala kang tiwala. Kasi andun nga sa'yo sa harapan mo, para magpahilot o magpaano sa'yo, ibig sabihin, may tiwala sa'yo. Hindi ko alam palangga, basta
Mga time na yun parang di rin maganda ang ano niya. Yung mood ba or what? Bakit nila sabi ng gano'n? Walang tiwala. Eh, dapat isipin niya, nandito yung sa akin. Kasi nga, may hilot. Ganun ba? Ewan ko palang nga. Bahala na kayo pa. Bahala na kayo palang nga yung ano, yung mag-isip dyan. Bahala na kayo mag-isip palang nga kung ano yung kung anong dapat isipin ay. Pasensya na kayo, medyo emotional palang nga kasi siyempre pag mga ganyan kasi na wala kang naramdaman, wala kang sakit, tapos bigla kang tumaas ang lagnat mo na sumakit yung katawan mo na hinga mo parang liig na lang na parang feeling mo mawawala ka. Parang na-trauma talaga ako palangga. Kaya sabi ko hindi na ako magpapahilot. Pag sumakit likod ko o katawan ko, yan, haplasan ko na lang palangga. Gano'n na lang kasi minsan siguro may time na hindi maganda yung kamay ba na kahit sabihin na okay siya maghilot pero may time na baka hindi maganda yung ano ng kamay. Ganun palangga. Kaya ganyan. Kasi basta palangga. Basta ganun na lang ang ano palangga. Kaya, ewan. Sabi ko, yun yung mga health. Sus, palangga, napaka-healthy ng aking katawan. Kaya nagulat nga sila sa akin eh. Na ganun. Walang problema. Yung x-ray ko, ngayon ko lang makita kung ngayon ko ngayon palang kukunin pero kinuha doon. Sige palangga, yun na lang, yan lang i-share ko sa inyo palangga yung mga nangyari sa akin ng Martes kasi siyempre gugulat din kasi ako dyan sa na pag malingki si Arthur may nagsasabi na kumusta daw ako, ano nangyari sa akin, o diba sikat agad ako dito sa lugar natin na ganun. Kaya yun, ikwento ko na lang dito kung anong nangyari sa akin kasi ewan ko ba pag punta daw doon ni Arthur banda sa doon sa yung banda kila Ate Lisa ganyan, sabi nga daw may nagsabi daw doon na musta si Yasmin ganon mga palangga. Kaya share ko lang sa inyo palangga yung nangyari ng Martes. Kaya hindi na magpahilot palangga, maghaplas na lang tayo nito palangga. Bye mga palangga, God bless sa inyo, love you.